Nasira at gumuhong pangarap dahil lamang sa Wata Wata Festival na ginaganap tuwing June 24 dito sa bayan ng San Juan, no? Dito sa lugar na ito. So, bago ang lahat, ito ang inyong Kuya Johnny dito sa ating reaction videos na gagawin. Magbibigay lamang po ako ng komento o opinion ko about sa nangyaring Wata Wata Festival nitong nakaraang Hunyo 24 lamang po. So, yan mga ka-Johnny, no? Yung pista na ito is sagrado para sa mga santo ng mga relihiyon ng Katoliko. Ito ay pagdiriwang sa San Juan Festival na kung saan nagbabasaan nga dito sa lugar ng San Juan. Alam naman natin yan, siyempre. Pero lahat ba ng tao ay natutuwa? Lahat ba ng tao ay magiging masaya kung sakasakaling yung iba naman ay napeperwisyo na o yung iba naman ay napapahamak na dahil sa ganitong kasiyahan para sa iilan at perwisyo para sa iba. So yan mga ka-Johnny, basahin natin yung galing sa balita ng Philstar Interaction. No? Isang single mom claims to have lost job opportunity due to Wata Wata Festival. Biruhin mo, nawalan siya ng job opportunity, nawalan siya ng pagkakataon makakuha ng isang maayos na trabaho dahil lamang sa basaan. Ito, medyo komento ko lang bago ako magsimula dito sasabihin ko. Hindi naman po kasi lahat ng tao ay nakikilahok o nakikisalamuha sa mga ganitong klase ng mga pista. Naranasan ko rin yan June 24, 2004 naman. Nagtatrabaho ako dyan sa isang hardware dyan sa may parte ng San Juan, malapit sa may Broadway Center, papunta yan doon. Noong time na yon, may nakapagsabi sa akin kasama ko sa trabaho na magdala ng kapote dahil basaan nga. No choice naman ako, kahit sumakay naman ako ng LRT2, pagbaba ko, babasain din ako. Kaya ang payo nila sa akin doon ay magdala ng kapote. Naranasan ko yun. Nasa loob kami ng jeep, binuhusan talaga kami lahat. Pero siyempre, nakapagdala na ako ng kapote, kami nabasaman, yung mga kasama ko, ako nakatago. Pero ito, basahin natin yung balita. Halos gumuho ang mundo ko. This was what an alleged single mom applicant said when she was considered failed for an employer's interview after being hounded at the Wata Wata Festival in San Juan City. Facebook user Rodlina on Sunday shared screen grabs taken from a Facebook group that featured a lengthy post by an anonymous member about her experience at the city's basaan tradition on June 24. Hala, grabe, commented on her caption. At ang yung post nga niya, umabot na ng 79,000 na pure sad reaction, 6,000 comments, and 59,000 shares doon sa Facebook post na yon. In the account of the anonymous member said she is facing depression after having an unpleasant experience at the water festival which she had no knowledge of. Wala siyang ka-ideya. She said she decided to apply for a job overseas since she is the only one supporting her family. The single mom said that applying for requirements like the National Bureau of Investigation clearance, transcript of records, and other documents was not a piece of cake. Siyempre, mahirap maglakad ng mga papeles, dokumento, lalo na mag-abroad ka. Saying that she only got through them due to her perseverance and God's grace. She said that she applied to several agencies for jobs in Europe, adding that she only received an email for an initial interview after almost a year. The single mom said she was eventually called for an employer interview on June 24, which related her according to her only. 8 of them passed the initial interview. Babri mo, 8 lang sila nakapasa sa initial interview. She said she borrowed formal attire and shoes for the occasion, secured her original documents in a brown envelope. Hanggang sa di ko naman sukat akalaing piyesa ng San Juan, sabi ng single mom na medyo hindi maganda yung naging experience dito sa lugar na ito kapag June 24. Nagulat ako na may grupo ng mga kabataan na nasa 20 katao. Pinaikutan ako. May hawak na mga timba, water gun, tabo, hose. Ilang beses ako nakiusap na wag po, may interview ako, please. Nang hiram lang ako ng damit. Pero hindi sila nakinig. Pinasiritan ako ng tubig sa mukha mula sa hose. At di pa sila nakontento, binuhusan ako ng ilang timbang tubig. Kaya halos basang-basa ako. Yung hawak ko na envelope, kung nasaan original requirements ko ay nabasa. Halos mabura ang mga details ko kasi basang-basa. Halos umiyak ako noon kasi 2 hours ako nagbiyahe tapos hindi rin pala ako makakapunta sa interview, she added.
The single mom said that she made an appeal to agency but she was told not that no other dates were available since that was already the employer's interview. Kawawa naman si ate. Kaya sinabihan ako ng, sorry but you are considered failed. Halos gumuho ang mundo ko. Pati mga requirements ko basang-basa. Ngayon nababasa ko sa GC namin mga applicant na for medical na sila lahat, gumuho ang pangarap ko. Ang tagal ko naghintay, walang sidlang ng saya. Nakapasa ako sa initial interview pero ngayon babagsak ang mundo ko. Nakiusap ako, nagmakaawa. Nagtitingin ako sa bus nung pauwi ako kasi basang-basa ako. Ayaw tumabi sa akin ng ibang pasero kasi basang-basa ang damit ko. Malala, pati mga documents ko ay basang-basa na at hindi na sa tingin ko may sasalba. Halos mabura na ang mga salita. The single mom ended her post by saying that she hoped the people of San Juan City were happy with their peace. Sana napasaya namin kayo. Napakalaking bagay po na makaalis ako ng bansa. Dahil solo ko na binubuhay mga anak ko, nakiusap ako, nagmakaawa. Pero hindi kayo nakinig. Umiyak pero nagtawanan pa kayo. Happy Fiesta, yung isang araw na piyesta niyo, isang buong pangarap ko po ang naglaho. So yan mga kadyan, nakakalungkot lang isipin na dahil lamang sa kasiyahan ng ilan, ay magiging perwisyo sa pangarap na buhay na pangtaguyod sana sa kanyang pamilya. Na siya magiging nakapangarap niya na makaahon sila sa kahirapan, pero dahil lamang sa mga makikitid na utak ng ibang tao talaga, ito naranasan ko talaga yan, kabasain ka na ano. Yung iba kasi akala nila porket dumaan doon, tanggap na nila na mababasa sila. Hindi yun. Sana itong si Mayor Francis Zamora pala, na pag dumarating sana yung mga ganito panahon, meron sanang mga designated area, ayun nga doon sa mga komento na babasa ko. Sana meron sanang designated area na kung saan lang sila pwede magbasaan. At hindi yung mga tao meron kailangan gawin sa lugar na yan o kailangan dumaan sa lugar na yan kung sila ay oras ng papasok ng trabaho, eskwela at kung ano man yung mga importanteng gagawin nila roon na hindi naman sumasali sa kanilang ginagawang kasiyahan. Ika nga kung may respeto yung mga tao doon sa ibang tao, sana hindi nila binabasa yung mga taong kailangan ding mabuhay sa araw na yon na dahil lamang kailangan nilang dumaan sa lugar na yan. Sana papanagutin yung mga gano'n. Totoo lang, no? Piyesta pero nakakapiste sa ibang tao. Kung hindi man ako galit sa mga taong gusto magsaya sa buhay, ay maging masaya sa isang araw nila na pagkakaroon ng mga piyesta. Pero sana always consider the other people. Hindi naman talaga lahat. Lalo na kung hindi naman karelihiyon natin. Example nyo, mga INC, born again, di ba? Yung mga ibang relihiyon na hindi naman talaga nagdidiwang ng mga ganyan. Bubabasain mo ba yan? Sana konting no? Yung konting unawa na hindi lahat ng tao ay kayang i-appreciate yung kasiyahan ninyo. At saka, syempre, dapat bago pa nila ito ginawa, itong si Mayor Zamora, sana naglagay na dyan na. Alam na niya bawal, pero bakit pinipili? Tapos ngayon, nagkaroon na ng kaguluhan, nag-viral ng husto. Hindi kasi katulad noon na wala pa masyadong social media na sumisikat yung mga na ganito. Noon nga tubig kanal nga yung hinahagis Noong naranasan ko yan. Buti nga hindi ako na-tsempuhan kasi ibang jeep talagang binuhusan ng tubig kanal. Talaga ang baho. Yung iba, parang galing sa pusain na ewan. Kaya medyo natigil yun dahil nagkaroon ng ordinansa at that time. After ng mga nangyari mga reklamo doon sa San Juan City na basaan. Pero ngayon, si Boy Dila, nag-sorry naman na rin. Isa lang siya doon sa mga pasaway na mga talagang hindi man lang magbigay ng konsiderasyon sa mga taong dumaraan sa lugar na ito na kahit piyesta, di ba? Yun nga yung sasabi ko, sana designated area nila sa isang covered court, sa barangay nila, o sa isang street na bawal dumaan yung mga tao dahil nga doon nagbabasaan. Sana gano'n na lang ginawa bago sila nagsimula ng kanilang pagdiriwang, ng kanilang sinasabing sagradong araw ng kanilang santo na si San Juan Bautista. Diba? Religious yun, tapos magiging perwisyo sa ibang tao. Ito, panoorin natin yung yung pagsusori ni Boy Dila o ni Lester Cruz sa balita. Panoorin natin. Nagpapasensya po ako sa aming mayor na sa nagawa ko po. Dahil po sa akin, parang sisira pong San Juan po. Lahat po ako humingi po ako ng paumingi sa inyo sa mga nasasabi ko po sa inyo. Lalo na po sa rider, humingi po ako ng tawad po sa inyo at gusto ko po kayong makita sa personally na gusto ko po sa inyo humingi ng paumanhin po. Sa mga
nagbabanta po sa akin. Hindi ko na rin po maiisip kung ano po, stress na rin po ako. Kung ano-ano na lang din po yung lumalabas sa pagbabanta sa akin, lalo-lalo na po sa mga pamilya ko. Huwag naman po sana nilang idamay. Kung nagalit po sila sa akin, ako na lang po ang ano nila. Dahil masakit din po kasi nadadamay po yung pamilya ko. So ayun, napanood nyo naman, di ba? Yung video na kung saan yung nag-public apology si Lester Cruz o si Boy Dila. At yun nga, humingi siya ng tawad sa mga taong na perwisyo niya. Para sana lahat ng mga taong nakaperwisyo rin, humingi rin ng tawad din sa mga taong tulad nun kay ate na nasira ang buhay dahil lamang sa pagsasaya. Hindi lang si Lester Cruz, pati na rin doon sa iba na mga nagawa na hindi maganda, na hindi na doon sa mga rider. And then ito si Lester Cruz, medyo tinitignan ko yung reaction ng mukha niya, no? Hindi ko alam, pero parang I don't think kung sincere kasi malikot yung mata na parang gusto niyang ngumili na A1 na habang pinapansin. Ito hindi ako nag-judge ng tao. Tinitignan ko lang kasi yung facial expression niya na parang pinipigilan niya mangiti o something na parang natural na sa kanya yung ganong klase ng pag-uugali. Siguro kulang lang talaga siya sa pangaral ng magulang o dahil sa environment na kanyang kinasasadlakan sa lugar. Kasi yung likod yung lugar niya kasi karamihan dyan is yun nga, medyo squatters area talaga. Hindi naman saan nila lahat ko. Medyo lugar na kasi na sa parte ng ibang San Juan dyan, yung pinagtrabuhan ko noon, yung likod ng squatters area, yung hardware na pinasukan ko noon. Kaya medyo baka sa environment at medyo cloud chaser na rin siya dahil nga napansin siya, ayun, nagpapansin sa social media na kahit na mali na, nagsabi pa siya na hindi niya nasaktan daw yung rider, binasa lang daw niya, kahit na nakiusap na magbasahin, binasa pa rin. Dapat kung talagang sincere, di ba? Hindi siya inaabot pa niya yung pambabash, yung kung ano man yung mga pinagsasabi sa kanya ng mga tao, at kung ano. Pero hindi ko lang din gusto yung pati pamilya nitong si Lester Cruz, idadamay. Okay lang si Lester Cruz na lang siguro, yung mga gano'n. Pero yung pati ibang tao, yung mga mahal niya sa buhay, sana wag gano'n. Maging ano rin tayo, konsiderasyon din na kung magalit man tayo o may sama man tayo ng loob kay Lester Cruz, sa kanya na lang. At kung gagawin niya man yung ulit, talagang natural na sa kanya yung paggawa ng kalokohan sa buhay. Dahil bata pa Siguro yun lang maiisip ko dahil di pa siya nakakapag-isip na akala niya tama yung ginagawa niya o akala niya okay lang yung ginagawa niya sa ganong klase ng mga kasiyahang na okasyon. Pero sana be consider na lang tayo sa kapwa-tao natin na kapag hindi naman nais makilahok, hindi naman nais maging participant sa mga ganong klase ng event, huwag nating isali o huwag nating guluhin yung mga buhay ng mga yan o yung mga gagawin niya sa araw na yan. Magkaroon na lang sana si Mayor Zamora ng mga designated areas sa kung saan dapat doon na lang sila nagdidiwang na hindi sila nakakaperwisyo ng ibang tao. So yun, mga ka-Johnny, ito ang inyong Kuya Johnny. Sana sa susunod na video, samahan niyo ulit ako magbibigay ng mga komento at opinion na yun lamang sa aking point of view o sa aking pananaw. At bibigyan ko ng siguro pananaw nga lang at para sa akin is kung ano lang yung masasabi ko na galing sa aking puso at galing sa aking isip. Dahil mga ka-Johnny, itong Kuya Johnny, sana samahan niyo ako sa susunod.